Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig sa inyong YouTube channel na ang Sundo Horror Stories. Ilang buwan na rin po buhat ng halos araw-arawin ko na ang pag-aabang sa inyong bagong upload. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Isa po sa mga naging paborito ko ay ang mga kwento tungkol sa aswang at asin. May naalala rin kasi akong kaparehas na kwento noon na nangyari sa akin at sa mga kabarkada ko noong kolehiyo pa po ako. Ito po ay tungkol din sa mga aswang. Ang mga aswang ay pinaniniwalaang nambibiktima at kumakain ng tao. May kakayahan nitong magbago ng anyo at karaniwang babae po ang aswang at mayroon silang mahabang buhok at malalaking mata. Sa gabi, lalo na kapag madaling araw o bilog ang buwan, nagpapahid sila ng langis sa katawan habang sila'y nag-uusal o nagdadasal. Pagkatapos ay lalabas ang mga pangil nila, mahahabang kuko at minsan ay mayroon pangang pakpak. Sabi nila na ang mga aswang daw ay naninirahan sa mga liblib na lugar, sa ilalim ng mga kabundukan, sa pusod ng gubat at sa mga ilang na lugar. Sa araw ay nakikihalubilo sila bilang mga normal na tao upang makahanap ng maaaring gawing biktima. Sa bubong namamalagi ang mga ito at kadalasan naghahanap ito ng buta sa bubong at doon ipapasok ang humahaba niyang manipis pero matulis na dila na ginagamit nila para masipsip ang dugo ng taong natutulog. Iyan po ang mga deskripsyong nagpapaikot-ikot sa mga kwentong bayan at teksto noong araw. Kaya po akala ko walang mga ganito sa lungsod. Pero wala palang tamang lugar para sa mga aswang. Mapaliblib na lugar man o lungsod ay pwede po silang magpagala-gala. Siya nga pala, bago ko po simulang magkwento sa aking karanasan, ay magpapakilala po muna ako. Kuya Bari, ang pangalan ko po ay Ronaldo o mas kilala sa pangalang Onad. Ang kwento ko po ay nangyari taong 1996. College student po ako noon sa isang sikat na universidad sa Maynila. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng eskwelahan para mapangalagaan ito laban sa mga mahihilig na pumuna. Kuya Bari, isa akong typical na silent type na estudyante noon. Pangkaraniwan at di masyadong pansinin dahil hindi naman masyadong gwapo. Dalawa po ang naging kaibigan ko. Sila ay sina Ed at si Mike. Hindi rin ako ganoon ka-attracted sa mga babae. Hindi ako gwapo pero ako po'y pihikan. Sa halos mahigit na 4 na taon ko na sa kolehiyo ay hindi pa ako nagkakagusto maski isang beses man lang sa babae. Kuya Bari, dahil nga doon ay napagdududahan ang aking kasarian. Madalas akong biruin ng mga kaklase ko na berde daw ang aking dugo. Pero hindi naman po totoo yun. Natuto akong umibig sa kauna-unahang pagkakataon nang makilala ko si Rosa. Siya ay isang bagong transfer naming kaklase noon. Maganda po siya, mala porselana ang kanyang kutis, kulot ang mahaba niyang buhok. Nakadagdag pa ang mapungay nitong mga mata. Halos lahat nga ay nakatuon sa kanya. Ngunit nanatili lamang siyang walang imik sa upuan. Hanggang sa malaman namin ang kanyang lihim. Isa pala siyang pipi. Kuya Bari, hindi naman siya literal na pipi. Pipi lang ang tawag sa kanya dahil hindi siya nagsasalita. Ang labis na paghanga ng ilan ay tila biglang naglaho. Napalitan ng bulung-bulungan at impit na tawanan. Nakita ko siyang napayuko bigla nang nagsimula ng magbulong-bulungan ang aking mga kaklase.
Mula noon ay naging sentro na ng katatawanan at laging tinutukso itong si Rosa ng mga bully naming kaklase. Palagi nilang sinasabi na wala raw silbi ang pagiging maganda nito dahil hindi naman ito nakapagsasalita. Yung pag-estima noon sa mga taong iba o yung may mga karamdaman ay talaga pong matindi. Madalas kong marinig na sinasabihan nila si Rosa na umuwi na lamang daw ng bundok at magpakain na lang ng hayop o di kaya naman ay magtanim na lang ng kamote. Madalas kapag nakikita ko siyang binubuli ng mga tao ay nakakaramdam talaga ako ng awa, Kuya Bari, at galit ako para sa mga taong nananakit sa kanya. Ngunit sa kabila po ng mga negatibong atensyon na natatanggap niya, ay nanatili lamang siyang tahimik at di man lang lumalaban. Palagi lang siyang nakayuko. Hanggang sa isang araw ay nakita ko siyang umiiyak. Maaga pa lang noon at hindi pa nagsisimula ang unang klase ay tumakbo siya papunta sa likod ng aming kolehiyo. Palihim ko siyang sinundan, Kuya Bari. Nagkubli ako para hindi niya ako mapansin. Nakita ko siyang nakasandal sa isang malaking puno ng akasya. Walang katao-tao doon maliban sa aming dalawa. Kitang-kita ko, nagpahid siya ng kanyang mga luha. Tahimik siyang umiiyak. Sa pagkakataong iyon ay pinili kong lumabas na sa aking pinagkukublihan at siya'y lapitan para i-comfort ba. Inabot ko sa kanya ang panyo na galing sa aking bulsa. Bago pa man ako makapagsalita ay inilagay niya ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang mga labi. Ibig sabihin nun ay tumahimik ako. Hindi ko naman alam kung ano ang dapat kong ikatahimik na mga oras na iyon, pero sinunod ko na lang siya. Hindi ako umimik. Pero bago niya ako iwanan ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Para akong namamalikmata sa aking nakikita bago siya mabilis na tumalilis palayo sa akin. Napansin kong parang dumami ang kulay puting hibla ng kanyang buhok. Nagtataka man, bumalik na lang ako sa aming classroom. Nakita ko siyang nakaupo na at tahimik na nagbabasa ng kanyang kwaderno. Panay ang sulyap ko sa kanya. Ni hindi ko namalayan na napapangiti na pala ako habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa tinapik ako ni Mike. Nakita kong ininguso niya si Rosa at isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya mula sa kanyang labi. "Oh, ano ba ang problema mo?" tanong ko sa kanya. Agad nanlaki ang mga mata ko nang ibulong niya sa akin na alam nilang may gusto ako sa kaklase naming si Rosa. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko noon at ginawa ko ang isang bagay na ikapapahiya niya. Para lamang matigil na sa pag-aalaska sa akin si Mike na sinundan pa ni Ed ay umiling ako ng todo. Ipinagkaila ko sa kanila ang tunay kong nararamdaman. Kasi nga akala ko ay titigil na sila, pero nagpatuloy pa rin ang kanilang pang-aalaska. Mabuti naman daw at napatunayan ko na sa kanila na talagang lalaki ako. Kaya lang sa sobrang pagkapahikan ko daw ay sa pipi pa natutong tumibok ang puso. Kuya Bari, sinungaling ako. Paulit-ulit kong itinanggi sa kanila ang buong katotohanan. Opo, Kuya Bari, hindi ako naging tapat sa aking tunay na nararamdaman. Hindi ko na kayang panindigan iyon. Nahihiya kasi ako na amining umiibig ako sa isang taong may kapansanan. At dahil mas pinili kong magkunwari at itago ang nararamdaman ko, ay pinakitaan ko ng hindi maganda si Rosa. Nakisali ako sa mga taong nagbibigay sa kanya ng kalbaryo sa araw-araw. Sa tuwing inaasar ako sa kanya ay pinagtatawanan ko at lalaitin ko siya ng harap-harapan.
Minsan, naging labis ang pagbibiro namin kay Rosa na naging dahilan para mapatawan kami ng suspensyon. May isang estudyante ang nagparating nito sa aming college din kaya napatawag kami sa opisina nito. Dahil napatunayan ang aming pagkakasala sa hindi pagsunod sa right conduct ng aming kolehiyo, ay halos 2 linggo kaming tatlo na mamamahinga. At dahil sa nangyaring iyon, nagalit lalo kay Rosa ang 2 kong kaibigan na si Mike at Ed. Pero sa isip-isip ko ay tama lamang ang naging kaparusahan namin. Humiling ako noon na sana matuto na sila at tigilan na rin ang pang-aalipusta sa kaklase namin. Para hindi na rin ako napapasama pa sa mga kalukuhan nila. Ngunit lalo nga lang silang nagalit kay Rosa. Wala akong magagawa, hindi ko man lang siya maipagtanggol. Sumumpa sila na gagantihan ang kawawang babae. Hanggang sa nagplano kami. Nakita ko na lamang ang aking sarili na tinutulungan sila na maghanap sa tinutuluyan ni Rosa. Sa isang apartment type na boarding house siya nakatira. 2 palapag iyon na may 10 pintuan. 5 sa itaas at 5 din sa ibaba, kasama na ang silid ng mismong caretaker. Dahil may pera sina Mike at Ed at mula sa medyo may kayang pamilya, ay agad silang nakipag-usap sa caretaker at nagtanong-tanong kung meron pa bang bakante sa mga pinauupahang kwarto. Tuwang-tuwa ang 2 nang malamang mayroon sa itaas at saktong katabi pa ng inuupahan ni Rosa ang makukuha naming silid. At dahil na rin iyon sa kwento ng tagabantay na iisa lamang daw ang nakatira sa itaas at nabanggit nito ang pangalan ni Rosa. Nagbayad sila ng 1 buwang renta. Ang totoo, wala naman talaga kaming balak na tumira sa silid na iyon. Hindi ko naman talaga alam kung ano ang plano nila noong una. Basta ako, pasama-sama lang sa kanila at nakikiride sa kanilang kalukuhan. Kasi nga, gusto ko lamang na makita siya. Kinabukasan ay bumalik ako doon. Ako ang naunang dumating sa paupahan. Bago ako umakyat ay kinuha ko sa tagabantay ang susi. Pag-akyat ko sa itaas ay sakto namang bumukas ang pintuan ng silid na iyon. Lumabas ang napakagandang si Rosa na noon ay nakasuot ng isang bestidang kulay pula na litaw ang kanyang mga hita. Noon ko lang siya nakita sa ganoong ayos. Mapula din ang kanyang mga labi at may kulay o make-up ang kanyang mukha. Ang mahinhing kaklase ko ay hindi ko nakita sa pagkakataong iyon dahil isang babaeng tagalungsod ang aking nakikita. Ngunit ganun pa man, hindi maitatanggi na mas lalong lumitaw pa ang kanyang kagandahan sa forma niyang iyon. Para siyang humahawig sa isang sikat na artistang babae noon na mapapanood mo sa isang noontime show. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ako dahil sa gulat. Dito nga pala ako titira. Ako ang bago mong ka-boardmate. Sabi ko sa kanya na mas lalong ikinagulantang niya. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya noon, pero base sa ekspresyon niya sa kanyang mukha, alam kong hindi niya gusto ang kanyang nalaman. Bigla itong bumalik sa loob ng kanyang kwarto at malakas na ibinagsak ang pintuan. Kinagabihan ay dumating na ang 2. "Oh, pare, andyan na ba yung pipi?" Halos sabay na tanong nila sa akin. Ni hindi man lang nila ito matawag sa kanyang pangalan. Mayroon silang bit-bit na sitsirya at mga inuming nakakalasing. Dahil alam na namin na naroroon sa kabilang silid ang iinisin naming babae, ay nilakasan ng 2 kasama ko
ang kanilang pag-uusap na ang topiko ay si Rosa. Ginawa nilang sentro ng katatawanan at kahalayan ang babae. Sadya nila yung ipinarinig sa kanya para siya ay inisin. Gusto kasi nilang gumanti dahil sa pagkakasuspindi namin. Subalit kahit anong gawin namin ay hindi siya lumabas ng kwartong iyon para kami ay sugurin dahil sa aming mga kalukuhan. Kaya baliwala lamang ang naging plano ng dalawa kong kasama. Matapos ang inuman ay nakatulog na ng mahimbing sina Ed at Mike. Parehas na ibinalandra na lamang ang kanilang katawan sa sahig at walang pakialam kung sila'y malamigan o papakin ng lamok. Kahit lasing ay hindi ako dalawin talaga ng antok. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Bumangon ako para kumuha ng maiinom. Ngunit nang malapit na ako sa pader na nagduduktong ng 2 kwarto ay may narinig akong tila bumubulong. Pinakinggan kong mabuti ito mula sa aking kinaroroonan. Inilapat ko pa ang aking tenga sa pader upang mas lalong malinaw ko itong marinig. Dinig na dinig kong galing ang tinig na iyon sa silid ni Rosa. Boses ng babae. Ngunit naguguluhan ako nang marinig ang mga sumunod na tunog. Para kasing umuungol. Sa pagkakataong iyon ay iba na ang tumatakbo sa aking isip. Marahil dahil epekto ng alkohol sa aking katawan ay naging malikot ang aking imahinasyon. Napangiwi ako nang maisip na may kasamang babae sa silid na iyon si Rosa. 10 oras na ng gabi at may umuungol sa kabilang silid. Gumagawa sila ng isang milagro. Nakaramdam ako ng panghihinayang at kalaunay naging pandidiri sa isiping iyon. Ganong kadumi ang nasa utak ko hanggang sa bumalik na ako sa higaan naming 3. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na tawanan at kantsawan ng mga kasama ko. Nasa labas na sila ng silid namin at sigurado akong mayroon na naman silang pinagkakatuwaan sa labas. Pupungas-pungas pa ako at sapo ang masakit kong ulo dahil sa hangover. Itinuro nila sa akin ang isang papel na nakadikit sa aming pintuan. May nakasulat doon na nakikiusap na sa susunod daw, bawasan namin ang pag-iingay. Kinuha ko ang papel at nilukot iyon sa harapan ng 2. Sinabi ko sa kanila sa kauna-unahang pagkakataon na tigilan na namin ang kalukuhang aming ginagawa. Pero imbis na sumang-ayon po sila, ay gumawa sila ng panibagong plano para magantihan pa rin ang kaklase namin. Wala na noon si Rosa. Nakapasok na ito sa universidad. Napansin kong nakatuon ang paningin ni Ed sa nakakandadong pintuan sa kabilang silid. Isang ngisi rin ang kanyang pinalitaw bago niya banggitin na buksan daw namin ang silid na iyon. Agad namang sumang-ayon itong si Mike. Bagamat kinumbinsi ko sila na wag na naming gawin iyon dahil baka mahuli kami at pagkamalan pang magnanakaw ay hindi pa rin nagpapigil ang 2. Agad nilang sinira ang kandado. Binuksan nila ang pintuan. Ang pintuan ng pader ay kulay itim. Ang kama, unan, kumot at kurtina ay ganun din. Sa tabi nito ay may isang maliit na mesa na gawa sa salamin. Kulay itim din ito. Nakakakaba ang mga bagay na nakikita namin sa kabuuan ng silid na iyon. May mga nakikita pa kaming mga nakagarapon na hindi namin matukoy kung mga lamang loob ba ng kung anong mga hayop. Sa isip ko ay mga koleksyon niya ang mga iyon. Mga mata, puso na nasa hula ko ay sa baboy, paa ng manok, fetus ng ahas at tao. Marami pa kaming nakita pero hindi ko nababanggitin pa ang iba dahil hindi na iyon kaaya-aya pa para sa lahat ng nakikinig.
Napanganga kaming tatlo at nagtanungan, mata sa mata. Biglang nagsalita si Mike at narinig kong sinabi niya na baka isang mangkukulam daw si Rosa at ang aming mga nakikita ay mga gamit nito sa kanyang pangkukulam. May mga nabasa daw siya noon sa libro tungkol sa ganoong mga tao na gumagamit ng black magic para makapanakit ng ibang tao. Agad kong sinabi na mas lalong dapat ay tigilan na namin iyon at lumabas na kami sa silid na iyon. Pero pinagtawanan lamang ako ng dalawa at mas lalong inasar ako na ako daw ay duwag. Aha, mahilig pala siya sa mga ganitong bagay. Teka, may naisip tuloy akong gawin. Palakad-lakad noon si Mike at hinahaplos-haplos ang mga garapong iyon. Kumuha siya ng isa at sadyang ibinagsak sa sahig ang hawak. Agad namang nabasag ng dumampi ang bagay na iyon sa konkretong sahig. Nabasa ang sahig at kumalat doon ang putol na daliri. Umalingasaw kaagad ang amoy ng kemikal na sa palagay ko po ay formalin. Agad kaming lumabas ng kwarto. Inaya kami ni Mike na sumakay na sa kanyang kotse. Wala akong kaide-ideya kung saan na naman kami mapapadpad. Maya-maya'y huminto kami sa tapat ng isang puninarya. Agad sumalubong sa amin ng bantay at binati nito ang kaibigan ko. Sila Mike pala ang nagmamay-ari ng puninaryang iyon. Agad niyang tinanong kung mayroon silang kliyente. Mayroon daw, sabi ng katiwala nila at ikinuwento na mainit-init pa ang bangkay at kadadala lang ito sa kanilang punerarya. Sangkot daw iyon sa isang aksidente. Medyo durog daw ang katawan. Hindi daw nito masimulan ang trabaho dahil inaantay pa ang parating na kasamahan. Humingi ito ng dispensa sa anak ng amo pero hindi naman siya pinagsabihan ni Mike o pinagalitan. Bagkus ay nakita kong binulungan niya ito. Nanlaki ang mga mata niya. Umiling ito nung una at akmang bubuka ang bibig para tumanggi pero nagbago kaagad ang isip nito nang makita kong inabutan siya ng pera nitong si Mike. Malaking halaga iyon, Kuya Bali, sa palagay ko dahil may mga nakita akong kulay asul at dilaw na kulay ng salapi. Agad na umalis ang lalaki pagkatapos nitong ibulsa ang pera at ibilin sa amo na bilisan daw namin. Agad na ipinaliwanag sa amin ni Mike ang plano nito. Hindi ko naman magawang sumang-ayon sa gusto niyang gawin pero wala akong nagawa dahil ayos na ayos daw iyon kay Ed. Isang masamang biro ang pinaplano nilang gawin kay Rosa. Pumasok ang dalawa sa loob ng punerarya kung saan naroroon ang bangkay. Paglabas nila, nakita kong may bitbit silang supot kung saan nakalagay doon ang isang putol at maputlang kamay. Halos masuka ako at nanindig ang aking balahibo nang makita ko po iyon. Pero patuloy lamang nila akong pinagtatawanan. Napa-sign of the cross talaga ako sa ginawang paglapastangan sa walang kamalay-malay na bangkay. Halos pagpawisan ako ng malapot habang pinalilipat-lipat ko ang aking tingin kay Mike, kay Ed at sa putol na kamay. Agad akong kinantsawan ni Mike na daig ko pa daw sila sa kaartehan. Isang biro lamang daw iyon. Gusto lamang siyang takutin at pagtawanan. Pagkatapos daw nun ay titigilan na nila si Rosa. Lulubayan na nila ito basta't hayaan ko daw sila na makapaghiganti sa aming pagkakasuspinde. Sabi nga nila ay wala naman daw masama sa paminsan-minsang paggawa ng kalokohan at pinanindigan nila ang plano nilang iyon. Wala akong nagawa para pigilan pa sila. Nagsindi ako ng sigarilyo at nauna na akong pumunta
sa nakaparadang kotse. Nakakasalubong ko pa ang katiwala na noon ay tinawag na ni Mike para linisin ang kalat na ginawa sa loob. Malapit nang kumagat ang dilim nang dumating kami sa boarding house. Pag-akyat namin ay nakita namin madilim pa sa silid na iyon at naroon pa rin ang bakas na di pa nagagalaw ang sinira naming kandado. Pero alam kong malapit na ring dumating si Rosa dahil hindi naman ito yung tipo ng babae na nagpapagabi sa galaan. Sabik na sabik ang dalawa na maisakatuparan ang kanilang plano. Agad silang pumasok sa silid ni Rosa. Hinila din nila ako papasok. Inilagay ni Mike ang bitbit sa may ulunan ng kama. Inalis nito ang supot at maingat na ipinwesto ang putol na kamay doon sa ilalim ng unan. Gusto nilang makita ang magiging reaksyon ni Rosa kapag ka nakita iyon. Gusto nilang makita kung matatakot nga ba siya o gagawin din niyang koleksyon ang bagay na iyon. Siniguro pa ng dalawa kung mararamdaman iyon kapag ka nahigaan. Sinubukan ito ni Ed at sinabing ayos na. Sigurado daw siya na makikita iyon ni Rosa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig kami ng yabag na tila papalapit. Huminto ito sa tapat ng silid na kinaroroonan namin. Hindi na kami nakalabas pa dahil alam naming pare-pareho na nasa labas na si Rosa at para itong may kausap dahil naririnig namin ang boses ng isang babae na nag-aalala sa nakitang sirang kandado. Agad kaming kumilos at naghanap ng maaaring pagtaguan. Agad namang nagsuot ang dalawa sa loob ng aparador, samantalang ako ay sa ilalim ng kama nagtago. Pagbukas ng pintuan ay isang pares lamang ng paa ang aking nakita. Inaasahan ko na 2 tao ang papasok base na rin sa boses ng babae na narinig namin kanina. Kita ko, naglakad-lakad si Rosa. Nakikita ko ang banayad na paghagod ng suot nitong saya sa sahig nang alisin nito ang suot na mataas na sapatos. Pabalik-balik ito na parang nakikiramdam. Hanggang sa narinig ko na pinulot na nito ang nabasag na garapon. Nang matapos ay naramdaman kong umuga ang kama. Naisip ko na humiga si Rosa. Matindi ang kaba ko ng mga oras na iyon lalo't alam ko na anumang oras ay matutuklasan na niya ang ginawa namin. Subalit nanatiling tahimik lamang ang loob ng silid. Baka pagod na at agad nakatulog kaya hindi napansin ang hinandang sorpresa ni Mike at Ed. Nagpasya akong lalabas na sana nang bigla akong matigilan dahil umuga muli ang kama. Sa pinagkukublihan ko ay ramdam na ramdam ko ang bawat paghiga at pagbangon niya. Narinig kong parang may umungol. Pamilyar iyon sa aking pandinig. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko sa pagkakataong iyon. Pero bago pa man ako makapag-isip ng kahalayan ay narinig ko na parang kumakain ito. Tumutunog-tunog pa ang paraan ng kanyang pagnguya. Nang matapos ay tumayo ito at lumapit sa cabinet kung saan nagtatago si Ed at Mike. Mula sa kinaroroonan ko ay tanging ang paalamang niya at ang suot na saya ang aking nakikita. Pinagpapawisan na ako ng malagkit. Matagal siyang tumayo sa harap ng cabinet. Umungol ulit siya at sinundan iyon ng pagkalaglag ng isang maliit na botelya na may lamang kulay dilaw na likido sa loob na malapot. Pumailalim ito sa aking pinagtataguan. Sa palagay ko, parang langis ang bagay na laman nun. Bigla akong natakot dahil baka kunin niya iyon at makita niya ako. Pero hindi po nangyari iyon. Nasa harap pa rin siya ng cabinet. Alam ko anumang sandali
ay mabubuko na ang dalawa. Malaking gulo sigurado ang kahaharapin naming tatlo dahil sa kalokohang aming kinasangkutan. Maya-maya'y bumukas ang cabinet. Narinig ko ang bahagyang reaksyon ng pagkagulat mula sa dalawang nakakubli doon. Nakarinig ako ng parang kinakapos na hininga. Nag-alala ako, hindi para sa dalawa kung hindi para kay Rosa. Dahil baka kung ano ang gawin nila kay Rosa. May malakas at mabigat na bagay ang biglang bumagsak sa kama. Muli akong nakarinig ng tunog ng pagngasab-ngasab. Tapos ay parang lumakas ang paghinga nito na parang may hinahanap ang kanyang pang-amoy. Marahan kong kinuha ang botelya ng langis at binuksan iyon. Naisip ko kasi na baka maamoy niya ako. Tulad nung napapanood ko sa telebisyon, agad kong binuhusan ang katawang ko ng langis. Napakabaho pala nun. Halos masuka ako sa amoy. Pero tiniis ko lalong-lalo na nang narinig ko ang pagkalma ng kanyang paghinga at muli itong kumain. Patuloy ang mga ingay na naririnig ko. Naglalaro na sa isip ko ang mga nangyayari. Iisa lang ang pumasok sa silid. Tapos yung dalawa kong kasama ay nasa loob ng cabinet. Pero kahit nabuksan na iyon at alam kong nabuking na sila, imbes na sumigaw si Rosa ay tunog ng kumakain ang pumuno sa silid na iyon. Wala ding reaksyon akong naririnig kay Mike at Ed. Bigla akong naguluhan dahil sa mga nangyayari. Naghintay pa ako ng ilang minuto at nakiramdam na sa paligid. Pero tahimik na ang silid. Nakita ko sa sahig ang isang kakaibang anino. Malikot iyon at parang kay bilis kung kumilos. Natatakot na ako sa aking mga nakikita at nararamdaman. Alam ko nang sa mga oras na iyon ay may mali na talaga sa mga nangyayari. At mas lalo akong kinilabutan nang maisip na baka nga totoo ang sinabi ng kaibigan ko tungkol sa pagkatao ni Rosa. O baka mas malala pa nga. Muntik akong mapasigaw nang biglang lumitaw sa harapan ko ang isang kamay na tila humahaplos-haplos sa sahig. Maitim iyon at mabalahibo. Mayroon din itong mahahaba at matutulis na kuko. Pero ang mas ikinagimbal ko, Kuya Bari, ay nang makita kong may bahid ng dugo ang kamay na iyon. Nanatili akong tahimik sa aking pinagtataguan. Tinakpan ko pa ng aking kamay ang bibig ko para hindi ako makagawa ng anumang ingay. Narinig ko siyang umuungol at nagsasalita. Napamulagat ako sa katotohanang hindi totoong pipi si Rosa. Alam kong siya yung nagsasalita. Hindi totoo ang una kong hinala sa kanya na pumapatol ito sa kapwa niya babae. Dahil ang boses na naririnig ko kagabi ay boses niya. May sinasabi itong Latin na salita na sa hula ko ay nagbabasa siya. Hindi ko lang talaga maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Naririnig ko siyang humihingi ng tawad pagkatapos. Hindi ko alam kung para saan at kung para kanino iyon, pero kinutuban na ako na mayroon siyang ginagawang masama sa dalawa kong kaibigan. Kaya mas lalo akong nag-ingat dahil alam ko sa mga oras na madiskubre niya kung nasaan ako ay tiyak nakatapusan ko na. Alam ko na hindi siya taong normal. Hindi talaga ako ligtas ng mga sandaling iyon, lalong-lalo na sa lugar na iyon. Ayoko pang mamatay dahil marami pa akong pangarap na gusto kong tuparin. Kung mapipigilan ko lamang ang sarili ko sa aking paghinga ay ginawa ko na dahil sa takot. Tapos ay narinig ko pa na sinabi niyang, "Di ba 3 kayo? Nasaan ang isa?" Tumulo na ang luha sa aking mga mata. Nanatili na lang akong tahimik at nakapikit. Mistulang naging pipi, umasigit pa tulad ng babaeng kinukutya namin.
Pero hindi siya talaga pipi. Kaya niyang magsalita. Mayroon siyang boses at naisip ko na baka paraan lamang niya iyon para makakuha ng atensyon, pero para saan? Narinig ko siyang tumawa habang sinasabi ang mga katagang hahanapin daw niya ako kinabukasan para kainin. Sa palagay ko, iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ko, Kuya Bari. Hindi nagtagal. Naramdaman kong may tumalon sa bintana. Hindi pa rin ako kumikilos dahil hindi mawala-wala ang kaba ko. Nakiramdam ako sa paligid. Maya-maya'y tahimik na. Nilakasan ko na ang aking loob. Dahan-dahan akong gumapang palabas at ang una kong inilabas ay ang aking ulo. Kita ko na ang bubong ng silid na iyon. Mabilis pa sa kidlat akong lumabas sa ilalim ng kama at mabilis na tumakbo palabas ng kwartong iyon matapos kong makita ang nagkalat na dugo sa sahig. Agad kong binuksan ang pintuan ng katabing kwarto at doon ko isinubsob ang mukha ko sa aking mga palad. Hindi totoong mangkukulam si Rosa. Hindi siya normal na tao. Isa siyang aswang. Wala na sa loob ng kwarto o sa cabinet ang dalawa kong kaibigan. Wala akong ideya kung ano ang ginawa ni Rosa sa kanila. Dahil nung paglabas ko sa kwartong iyon ay hindi ko na nakita ang dalawang kaibigan ko. Wala akong ideya kung ano ang ginawa ni Rosa sa kanila. Dinala niya kaya yung dalawa? O baka kinain na niya? Hindi ko alam dahil wala naman akong nakita. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naisip na humingi ng tulong. Siguro ay hindi na gumana pa ang utak ko na makapag-isip pa ng lohikal na solusyon dahil sa matinding kaba at takot na nararamdaman ko. Umalis ako ng paupahang iyon at hindi na muling bumalik pa dahil sa takot. Kung totoo mang aswang si Rosa, malamang patay na ang dalawa kong kaibigan. Dahil lumipas ang magdamag, hindi ko na nakita pa ang aking mga kaibigan. Lumipas ang 1 linggo. Walang Mike at Ed na bumalik. Tiyak kong wala na sila at tiyak kong patay na sila. Ang mga narinig kong pagngasab, malamang sila ay kinain ni Rosa. Ngunit magpahanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin ang isip ko dahil wala akong nakita. Lahat lamang ay naglalaro sa isipan ko. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko ang mga narinig ko noong ako'y nandoon sa ilalim ng kama. Kuya Bari, hindi na rin ako nakapagtapos sa universidad na iyon dahil napagpasyahan kong umuwi na lamang sa amin sa probinsya. Lumipas na ang maraming taon. Sa ngayon, tahimik na akong namumuhay sa aming probinsya, dito po sa Bulacan. Hindi rin ako nakapag-asawa. Hindi ko na alam kung ano ang dahilan pero mula nang nangyari po ang engkwentrong iyon kay Rosa ay takot na akong magmahal. Kasama ko na lamang sa aking bahay ang dalawa kong pamangkin na ulila. Ako na ang nag-alaga sa kanila simula noong magkasunod na namatay ang kanilang ama't ina. Itinuring ko silang mga anak at dahil sa kanila, na kaya kong muling bumangon at huwag magpatalo sa depresyon. Opo, Kuya Bari, ilang taon din akong palaging binabangungot dahil kay Rosa at dahil sa nangyari. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking sulat. Salamat po dahil isa sa aking kwento na ang napili nyo para basahin sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng subscribers at mga kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Onad. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Trisha.
19 na taong gulang. Nakatira po dito sa probinsya ng Mindoro. Itong aking ibabahaging kwento ay karanasan po ito ng aking lola na itago na lang po natin sa pangalang Diwata. Palagi niya itong ikinikwento sa aming mga apo noong nabubuhay pa ito, nang minsan daw ay nakaengkwentro siya ng tinatawag nating aswang. At para maialad ko po ito ng buong buo, dadalhin ko kayo sa panahon kung saan dalaga pa ang aking lola Diwata habang naninilbihan siya bilang isang katulong doon sa kumbento ng mga madre. Ayon sa pagkasabi niya, taong 1950, sa edad niyang 29, namulat na ang aking lola sa kahirapan. Grade 2 lamang ang kanyang natapos. Tanging pagsasaka lamang ang ikinabubuhay ng kanyang mga magulang. Dagdag pa niya, kapag walang ginagawa ang kanyang tatay sa bukirin, ay nagpapastol ito sa kanyang alagang kambing. Samantalang ang kanyang inay naman ay palaging nasa bayan kasi kinukuha siya ng mga don at donya upang manilbihan sa kanila. Siya at ang kanyang 2 kapatid na babae naman ang maiiwan sa bahay. Nung minsang ihatid siya nito sa pinapasukan nilang paaralan, mga 3 o 5 kilometro mula sa kanilang bahay ang kanilang nilalakad araw-araw. Madadaanan muna daw nila ang taniman ng palayan kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Isang araw, habang papunta lamang sila sa paaralan kasama ang 2 niyang kapatid, ay may napansin siya sa kanilang mga tsinelas. Manipis na ang mga ito at kinabitan lamang nila ng alambre na siyang magpapatibay dito. O bakit hindi niyo sinasabi sa amin na manipis na pala yung mga tsinelas niyo o kinabitan niyo pa ng alambre? Wika niya sa kanyang mga kapatid. Ate kasi alam naman namin na hindi sapat ang kinikita nila itay at inay sa kanilang mga trabaho. Sagot ng isa niyang kapatid na babae na nasa grade 3 ito. Oo ate, kahit bata kami, ramdam namin ang hirap na dinadanas natin ngayon. Sagot ng bunso niyang kapatid na nasa grade 4 naman. Wala siyang nagawa kung hindi ang akaping ang mga ito. Sige, gagawin ko ng paraan. Hayaan niyo, iaahon ko ang pamilyang ito at pangako ko ngayong araw na ito, hindi na tayo maghihirap pa. Sagot niya dito sa 2 habang niyayakap ang mga ito at napapaluha sa kanilang sitwasyon. Napansin naman ng kanyang mga kapatid na tila naluluha siya kung kaya't niyakap siya ng mahigpit. Habang ikinikwento iyon ni Lola sa amin, napaiyak kami kasi sa pinagdaanan niya. Inamin niya sa amin, Kuya Bari, na mahirap pa daw sila sa daga. Swerte lang naman daw kung may magbibigay sa kanila ng makakain para lang maibsan ang kanilang mga gutom. Noong minsang tinamaan ng El Nino ang kanilang lugar, bitak-bitak ang mga lupa. Nanuyo ang bawat palayan, pati ang sapa at ilog ay nanuyot din. Malaking dagok sa kanila iyon. Ang sabi ng mayor sa kanila, bawat barangay lalo na sa bawat pamilya ay makakatanggap ng tig-1 galon na tubig at 1 supot na naglalaman ng mga pagkain. Todo tipid sila ng mga panahong ding iyon. Halos madurog ang puso ni Lola sa kanyang nakita, ni hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. 2 buwan na ang nakalipas. Natapos na ang El Nino sa kanilang lugar. Napagpasyahan ni Lola na sumabay sa kanyang inay upang sana ay makahanap ng trabaho doon sa bayan.
Nang biglang dumaan ang isang madre na si Madre Superior Ligaya kung tawagin doon sa kanilang bahay. Nagmano muna siya dito, tanda ng kanyang respeto. Mano po, pagmano ni Lola dito sa madre. Kaawaan ka ng Diyos, iha, sagot niya. Ano po ba ang sadya niyo dito, Madre Superior? Tanong ng kanyang inay dito sa madre habang nakaupo silang tatlo sa may kawayang upuan sa labas ng kanilang bahay. Kung maaari sana, kunin ko si Diwata bilang katulong doon sa aming kumbento. Alam mo namang matanda na kaming lahat doon at hindi na naming makakayang magtrabaho pa. Maya-maya'y biglang lumabas sa loob ng bahay ang itay ni Lola at sumingit sa kanilang usapan. Nakatingin lamang ito doon sa madre na parabang ayaw niya na nandoon iyon. Ganun po ba? Naghahanap po kayo ng katulong? Medyo matalim ang kanyang tingin doon sa madre. Agad namang lumapit si inay at binulungan si itay na bigyan sana ng respeto kasi pumunta lamang doon ang madre upang magtanong at alukin si Diwata ng trabaho. Una ay ayaw ng itay ni Lola pero nagpumilit ito kaya wala siyang nagawa. Noong araw ding iyon, Kuya Bari, lumawas na si Diwata kasama ang madre doon sa kanilang kumbento. Nag-impake muna ito ng iilang damit at inilagay niya sa may parihabang bayong nagawa sa banig. Nagpaalam na si Lola doon sa kanyang pamilya. Noong papaalis na ito, may iniabot ang kanyang ama. Anak Diwata, dalhin mo itong espesyal na lana. Iyan ang magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Tugon ng kanyang ama. Para saan po ito, itay? Pagtatakan niya. Pasensya ka na ha, naniniguro lang kami. Wala kasi akong tiwala dyan sa madring yan. Tugon niya dito. Kalaunan ay lumapit din ang inay niya at may inabot din ito. Diwata anak, makinig ka sa iyong ama. O ito rin, dalhin mo rin ito. Isang supot ito ng asin. Para saan po ito? Inay tay, hindi ko po maintindihan. Muling lumapit ang kanyang ama at nagwika ng, alam mo anak, hindi namin sigurado ito pero bali-balita dito sa atin na nahawaan ng pagkayanggaw yang madring iyan. Kung kaya't nag-iingat lang tayo. Ano po? Paano po yun? Alam naman natin na alagad siya ng simbahan. Pagtatakang tanong niya sa kanyang mga magulang. Anak, yan ang hindi natin sigurado. Ngunit ang sabi kasi nila, kaya daw nahawaan ng pagkayanggaw ang madring iyan ay noong minsang nagbakasyon ito sa kanilang lugar. Pagka-uwi daw niya sa ating baryo, nagbago daw ang kanyang ugali. Pihika na itong lumalabas sa kumbento, palagi nakakulong sa kanyang kwarto. Kahit nga daw kapwa madre ay pinagbabawalan niyang pumasok doon sa kanyang kwarto. Pagpapaliwanag ng kanyang ama sa kanyang anak. Medyo naguguluhan at parang hindi makapaniwala daw ang aking lola noong una. Ngunit wala naman daw mawawala kung maniniwala siya dito kasi alam niya na sa kanyang sarili na para sa kanyang kaligtasan itong mga babala na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Tumango na lamang ito, senyales na naintindihan niya ang lahat. Iniligay niya sa loob ng kanyang parihabang bayong ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang at saka nagpaalam na siya. Paglapit niya daw dito sa madring ito, ay parang napangisi daw ito. Halika na iha,
at baka tayo'y gabihin sa daan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sumakay sila sa isang sasakyang kalesa at inalalayan siya ng kutsero at tinulungan siya sa kanyang mga gamit. Hindi nagtagal ay lumarga na sila. Tinahak nila ang malubak na daan papunta sa kumbento. Habang nasa kalagitnaan sila ng daan papunta sa kumbento ay hindi maiwasan ni Lola na minsan-minsan ay tinitingnan niya ang madre. Ayon sa pagsasalaysay ni Lola sa aming mga apo, hindi daw makatingin ng diretso ang madre sa kanya. Kumbaga, parang iniiwasan siya nito ng tingin. Nagkaroon daw ng kaunting kaba si Lola ng mga oras na iyon. May itinatanong daw siya sa madre, ngunit hindi daw ito sumasagot sa kanya. Kinabahan na nga si Lola ng mga oras na iyon. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Para daw pinagsisisihan niya ang kanyang naging desisyon noong araw na iyon. Mahaba ang kanilang biyahe. Hindi na niya alam kung ilang oras ang kanilang tinatakbo. Hanggang sa nakarating na sila sa kumbento ng mga madre. Bakas sa ngiti ng kapwa niyang mga madre ang kasiyahan na para sa kanila may makakatuwang na sila dito sa kanilang kumbento. Habang papasok sila sa loob, isang madre ang lumapit kay Lola at binulungan siya. Iha, hanggat may oras pa, umalis ka na dito sa kumbento. Suwestyon niya dito. Bakit po? Hindi na sumagot ang madre. Sa halip, umalis ka agad dito at nagmamadaling pumasok sa loob. Napakamot na lang ito sa kanyang ulo at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad papasok sa loob. Agad siyang sinamahan ng isa pang madre sa kanyang matutuluyang kwarto. At noong nasa loob na siya, binuksan niya ang kanyang parehabang bayong. Pagkabukas niya, nagtataka siya kung bakit nabasa iyong kanyang damit. Nang halughugin niya ito, nagulat siya ng bahagya. Iyong espesyal na lana na ibinigay sa kanya ng kanyang itay ay naupos. Para itong natunaw. Nanlumo siya sa kanyang nakita. Ano nangyari dito? Pagkadismaya niya dito, bigla na lang niyang naalala ang ibinulong sa kanya ng kanyang ama noong papasakay na siya sa kalesa. Anak, yang espesyal na lalang yan tandaan mo, kapag yan ay kumulo o parang nag-init, sadyang matutunaw yan at yan ay magtutubig. Senyales na may malapit na nilalang, lalo na kapag aswang ito. Iyon ang eksaktong salita na biglang naglaro sa isipan ni Lola Diwata. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi daw niya alam kung maniniwala siya o kung ano pa. Dahil na rin sa pagod niya sa biyahe, ay nahiga ito sa kama at nakatulog. Kinabukasan, maagang bumangon si Lola. Nagluto daw siya, naglinis at iba pa. Ganun lang ang kanyang ginawa doon sa kumbento. Wala namang kakaibang nangyari. Nawala na rin sa kanyang isipan ang tungkol sa mga bagay tungkol sa mga aswang. Hindi na niya naisip dahil siya'y abala sa paglilinis ng kumbento at tinutulungan niya ang mga madre sa kanilang mga pangangailangan.
Lumipas ang mga araw. Halos 1 buwan na ang nakalipas simula noong namasukan siya bilang katulong doon sa kumbento. Napansin niyang hindi na niya nakikita pa si Madre Superior Ligaya. Nagtanong-tanong siya doon sa mga madre na kung nasaan nga ba si Madre Superior Ligaya. Kasi matagal na siyang nandito sa kumbento at ni anino ng madre ay hindi na niya nakita pa. Wala namang makasagot sa kanyang katanungan, kung kaya't nagtaka siya. Isang gabi, mahimbing ang kanyang tulog ng gabing iyon. May isang kalabog mula sa bubong ng kumbento ang gumising sa kanya. Kung kaya't bumangon siya upang alamin kung ano iyon. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, nalaki ang kanyang mga mata. Nagulat siya sa kanyang mga nakita. Wakwak na ang mga tiyan. Wala na ang puso ng bawat madre na ngayon nakahandusay na sa sahig habang hawak-hawak nila ang kanilang mga rosaryo at dilat na dilat ang mga mata nito. Napatakip siya sa kanyang bibig at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya'y naisip niyang humingi ng tulong sa labas kung kaya't tumakbo siya papunta sa hagdan. Noong paparating na siya sa hagdanan, nang biglang humarang sa kanya ang isang maitim na nilalang na hindi pangkaraniwan ang laki. Buhaghag ang mga buhok nito. Pulang-pula ang mga mata nito at naglalaway na. Anumang oras ay handa na siyang sakmalin nito. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid. Binilisan niya ang kanyang pagtakbo. Habang tumatakbo siya, ay nakita niyang hinahabol siya ng nilalang. Naalala niya bigla ang bilin sa kanya ng kanyang ina, ang asin, kung kaya't mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto at kinuha iyon. Sa kabutihang palad ay nakuha niya agad ito. Naramdaman niyang tumambad na ang nilalang doon sa pintuan ng kanyang silid. Kung kaya't sinabuyan niya kaagad ng asin ang nilalang na iyon. Humayaw ang nilalang at bahagyang natumba ito sa gilid ng pintuan. Pagkakataon niya iyon upang tumakbo sa labas ng kumbento. Kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Lola noon. Iyak daw siya ng iyak habang tumatakbo at nagsisigaw. May aswang! May aswang na humahabol sa akin! Tulungan niyo po ako! Noong nakalabas na daw siya, napansin niyang wala din siyang suot na tsinelas sa kanyang pagmamadali. Hindi niya alam, narinig na pala siya ng taong bayan doon. Nagsilabasan daw ang mga ito, dala-dala ang kanilang mga sibat at itak. Mabilis namang sumaklolo ang taong bayan sa kanya. Sinugod ang kumbento. Maya-maya'y nakarinig na lang daw sila ng malalakas na paghiyaw. Nagmula pala iyon sa nilalang. Paglingon niya dito, nakahandusay na sa lupa ang nilalang. Nakatarak ang tansong sibat sa mismong sentro ng kanyang puso. Sa huling sigaw ng nilalang, bumagsak ito sa lupa. Nanlaki daw ang mga mata ni Lola noong mapagtantong si Madre Superior Ligaya ang nilalang. Totoo palang siya ay isang aswang. Ang mga tao ay gulat na gulat din, ngunit ang iba ay narinig kong nagbubulong-bulungan na tila totoo daw ang kanilang haka-haka na aswang pala ang madre. Noong gabing ding iyon, hinatid si Lola Diwata sa kanilang bahay. Noong makita niya ang kanyang mga magulang, ay mahigpit niyang niyakap ang mga ito at humagulgol siya. Inilahad niya ang lahat ng nangyari sa kanya doon sa kumbentong iyon. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang.
Mabuti na lang daw at may inihabilin sila na magtatanggol para sa kanyang buhay. Labis namang pinagsisisihan ng aking Lola Diwata ang kanyang naging desisyon sa pagpasok sa kumbentong iyon. Magmula po noon, Kuya Bari, tinulungan na lang ng aking lola ang kanyang mga magulang upang tulungang itaguyod ang kanyang mga kapatid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Isang kahindik-hindik na pangyayari ang hindi po malilimutan ng aking lola, na minsang muntikan na siyang madisgrasya doon sa kumbento sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Trisha. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan ko ilang dekadang taon na ang nakalipas. Karanasan na nagpatroma sa akin hanggang sa kasalukuyan. Noong mga panahong iyon ay napagplanuhan naming magpinsan na gumala sa bundok na ilihim na lang po natin sa pangalan na Aspi, na matatagpuan sa lugar ng Davao Occidental. Lampas 1:00 ng hapon kami umalis ni Kuya Mark. Nasa 21 pa lamang siya ng mga panahong iyon, samantalang ako po ay 18. Mahaba-haba po ang aming biyahe. Nakamotor lang kami at malubak-lubak pa ang daan. Hindi pa man kami tuluyan na nakarating sa bundok ng Aspi, ay sinalubong na kami ng malamig na simoy ng hangin. Mabuti na lamang dahil makapal ang jacket na suot namin ng mga sandaling iyon, kung hindi baka naninigas na ako sa sobrang lamig po. Nadaanan pa namin ang batong kuweba na ayon sa mga naririnig ko ay tanyag daw sa mga turista. Mayroon ding hot and cold spring doon. Payapang paligid ang sumalubong sa amin nang tuluyan kaming nakarating sa destinasyon. Wow, grabe ang ganda rito. Sulit pare ang pagod natin. Wika ko pa nang makababa ako sa motor. Mahigit 1 oras kaming bumiyahe, marating lang ang bundok Aspi. Medyo nakakapagod talagang sumakay sa motor ng ganoon katagal. Napatawa naman ang pinsan ko dahil sa sinabi ko. Halos ilang oras pa kaming nanatili sa bundok ng Aspi. Nagkwekwentuhan lang kami ng pinsan ko habang pinagsasaluhan ang baon naming merienda at kagandahan ng kalikasan. Sobrang nakakamangha po talaga, Kuya Bari, ang paligid. May samot-saring halaman sa paligid. At dahil nasa tuktok kami banda ng bundok, animoy mga langgam lang ang nakikita namin sa ilalim. Kaunti lang din ang mga taong dumadaan-daan doon at ang iba'y mukhang mga turista pa. Halika, manguha tayo ng mga litrato, saad ng pinsan ko na hindi ko naman natanggihan dahil sa sobrang ganda talaga ng paligid. Matapos naming kumuha ng mga litrato sa iba't ibang bahagi ng bundok Aspi, ay saka kami nagpasyang umuwi. Sa kasamaang palad, habang nasa kalagitnaan kami ng aming biyahe, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ni hindi pa kami nakalalabas ng bundok ng Aspi ng mga sandaling iyon. Muntikan pa nga kaming matumba ng pinsan ko dahil naging madulas na ang daan. Ay grabe naman, inabot pa tayo ng ulan dito. Ang lakas, grabe. Wika ni Kuya Mark bago iniliko ang motor sa isang iskinita na puno pa rin ng putik. Nadaanan din namin ang parke ng Bundok Aspi. Maliit nga lang ito kumpara sa parke ng bayan.
Mas lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Basang-basa na rin kami pareho ni Kuya Mark. Idagdag mo pa na sobrang labo na ng daan dahil sa tubig ulan na dumadaloy sa suot naming helmet. Mabuti na lang at may nakita kaming maliit na tindahan. Huminto kami at nakisilong. Kakaunti lang ang mga tao na kumakain at ayon sa uri ng suot nilang damit ay mukhang mga construction worker ang mga ito. Kuya Barry, ang maliit na tindahan na aming napuntahan ay pagmamay-ari ng dalawang may katandaang mag-asawa. Seryosong-seryoso pa ang mga mukha ng mag-asawa nang pumasok kami. Titig na titig pa sila sa amin na animoy sinusuri ang aming buong pagkatao. Ang akala ko nga pinagtatawanan kami dahil sa aming sitwasyon. O anong gusto mong kainin, Rico? Wika ni Kuya Mark. Chicharon lang kuya, okay na ako dun. Tugon ko naman. Bigla kasi akong natakam nang makita ko ang malaking chicharon. Ayon sa babaeng tindera, ay tig 10 piso raw ang bawat piraso. Tama kayo, 1 piraso lang ngunit maihahantulad sa parang pancake ang laki nito. Malaki ito ay isa sa mga chicharon na nakasanayan ko sa bayan. 2 chicharon ang binili ni Kuya Mark saka mineral water. Malakas pa rin ang ulan nung mga oras na iyon. Ang suot kong jogger ay nabahira na ng putik at sobrang basa pa. Hindi ko tuloy maiwasan ang manginig dahil sa sobrang lamig, Kuya Barry. Natawa nga si Kuya Mark dahil sa kalagayan ko na ikinatawa ko na rin. Hindi ko alam pero natatawa talaga ako sa sitwasyon namin ng mga sandaling iyon. Halos mamilog pa nga ang mga mata ko noon dahil sa sobrang sarap talaga ng chicharon nila. Kakaiba kasi. Tipong unang kagat, hangin kaagad. Biro lang po Kuya Barry, masarap talaga ang lasa ng chicharon nila. Malilamnam at malutong. Enjoy na enjoy ako noon sa pagkain noon. Si Kuya Mark naman ay nagkape lang saka 3 tinapay. Nagtagal din kami siguro mga ilang minuto sa pwesto namin nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Pakiramdam ko ay napakamalas ko ng araw na iyon. Mabuti na lang dahil si Kuya Mark na nga ang nagtanong kung saan ang palikuran sa matandang babae na itago na lang po natin sa pangalang Carlota. Kaagad naman itinuro ni Aling Carlota ang palikuran nila. Nakapwesto ito sa likuran ng kanilang kainan. Kaagad akong tumakbo sa labas. Hindi ko na kasi kinaya. Tumila na rin ang ulan sa wakas kaya tuluyan kong napagmasdan ang magandang kapaligiran. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dumiretso ako sa palikuran nila. Sira-sira ito at tanging timbalang at tabo ang nandoon. Sa hula ko pa nga ay tubig ulan pa ang laman ng timba dahil walang gripong nakakabit. Habang nakaupo po ako sa trono, mayroon po akong narinig. Ito po ay parang hikbi ng isang bata. Ngunit hindi ko na pinansin yun. Baka siguro anak ng kung sino man na nandun lang sa paligid. Noong pabalik na ako kay Kuya Mark, muli kong narinig ang hikbi ng bata. Kung kaya't naging kuryoso ako at sinundan ko kung saan nagmumula ang hikbi. Napapunta ako sa isang kubo na halos napapaligiran na ng mga puno. Parang haunted house ang dating niya
Pero hindi po iyon ang nakaagaw ng aking atensyon. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari. Noong makita ko ang siguro po yun yung asawa ni Aling Carlota na may daladalang itak at pinagtatataga niya ang isang batang walang buhay. Napakapit ako sa puno. Malayo man ako sa aking pwesto ay malinaw na nakikita ko pa rin ang kanyang figuro. Napakalaki niya kumpara sa normal na tao. Puno ng balahibo ang katawan. Napakahaba po ng kuko. Nababahiran din ng dugo ang mukha niya na maihahantulad sa isang baboy. Isa lang ang pumasok sa isip ko noong mga oras na iyon. Lintik, hindi kaya siya aswang? Halatang tuwang-tuwa pa siya habang ginagawa niya iyon sa bata. Maya-maya'y dinilaan niya ang hawak niyang itak nang matapos siya. Nagsimula na akong kabahan at matakot ng mga sandaling iyon. Halos hindi ko po maibuka ang aking bibig. Hindi rin ako makakilos. Di ko alam, parang naging estatwa ako. Tipong parang nagkahiwa-hiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko nang biglang tinawag ni Kuya Mark ang pangalan ko. Doon lang nabalik ang aking ulirat. Napalingon pa ako kay Kuya Mark na halatang nabagot kakahintay sa akin. Nang muli akong mapasulyap sa kubo, wala na roon ang asawa ni Aling Carlota, pero ang mga dugong kumakalat at kumalat ay naaanigan ko pa rin. Napatakbo ako talaga, papunta kay Kuya Mark. Taan-taa nga siya sa akin dahil hingal na hingal daw ako. Oh, ano ba nangyari sa'yo? Nag-CR ka lang ah. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Tara na, uwi na tayo. Baka gabihin tayo eh. Wika ni Kuya Mark sa akin. Wala na ring ulan nung mga oras na iyon kung kaya't sumakay na kami sa motor. Tahimik lang ako buong biyahe. Maraming mga katanungan ang bumuo sa isipan ko. Hindi po talaga ako mapakali noong mga oras na iyon. Bakit iyon ginawa ng asawa ni Aling Carlota? Alam niya kaya ito? Paano kaya kung sinundan niya kami? Pamilya ba sila ng mga aswang? Tsaka, sino yung bata? Para saan ang bata? Hindi kaya iyon ang ibinebenta nila? Ala, punyeta, baka yung chicharon. Hindi kaya karni ng tao iyon, kaya ganun iyon kalaki? Halos maduwal ako sa isipin na iyon. Nagtaka pa nga si Kuya Mark dahil sa kakaibang kinikilos ko, kaya wala sa oras na naikwento ko ang buong pangyayari. Ngunit mas nagulat ako dahil sa sinabi niya. Ay, alam mo Rico, hindi ko alam na totoo pala sinasabi ng mga kaibigan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay tindahan ng mag-asawang aswang ang napuntahan natin. Kaya pala kakaiba ang tingin nila sa atin kanina. Kanina, habang nasa CR ka, hindi mapakali si Aling Carlota. Paikot-ikot sa akin, hindi ko alam kung bakit, nakakairita nga eh. Pero kakaiba ang titig niya. Parang kakain siya ng tao. Seryosong tugon ni Kuya Mark, kaya bigla akong kinilabutan. Napatawa nga siya noon dahil kung hindi raw tumila ang ulan, ay baka nagabihan kami sa pag-uwi. Mabuti daw kung gagabihan lang kami at hindi magiging hapunan ng mag-asawang aswang. Hindi na rin namin napag-usapan pa ang tungkol doon sa malaking chicharon. Wala rin naman akong lakas ng loob, Kuya Bari, na itanong ang bagay na iyon dahil baka hindi ko kayanin kapag nalaman ko ang buong katotohanan. Lampas 7:00 na ng gabi nang makauwi kami ni Kuya Mark. Nagtanong pa nga noon si nanay kung saan kami pumunta, ngunit sabi lang namin ay sa kaibigan lang. Hindi na namin ipinaalam pa
na naligaw kami sa tindahan ng mag-asawang aswang dahil tiyak na sasabog si nanay sa galit. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog. Minu-minuto na lamang ay napapatingin ako sa bintana. Ni hindi nga ako nakapaghapunan ng gabing iyon. Mula ng araw na iyon ay hindi na ako muling nakabalik pa sa bundok Aspi hanggang sa kasalukuyan, Kuya Bari, dahil sa takot na baka muli kong makabangga ang mag-asawang aswang na iyon. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga aswang dahil katulad niyo po ay ganoon din ako dati. Ngunit nagbago ang aking pananaw sa buhay dahil sa karanasang nakaraan. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga kwento ko, ngunit ang pinupunto ko lang na dapat ay sa lahat ng oras mag-iingat po tayo at huwag basta-bastang maniniwala dahil ang panganib ay nasa paligid lamang. Kuya Bari, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ko. Sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan talaga na minsang muntikan na po kaming maaswang doon sa Davao Occidental. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.